Ipagpapatuloy po natin ang exposition ng 1 Thessalonians chapter 5 at nasa verses 11 hanggang 22 na po tayo. At ito po ay pinamagatang Commandments for Christians, mga utos sa mga Kristiyano. So kung ikaw ay Kristiyano sa umagang ito, ito po yung mga utos ng Diyos. At doon sa mga nasa online, ito po ang utos ng Diyos sa atin na nagmula sa kanyang mga salita. At nabasa na kanina sa ating Bible reading ang mga utos ng Panginoon. At ito po ay ipaliliwanag natin isa-isa. Ang unang utos ay, anong unang utos? Anong una? Encourage one another sa verse 11. Okay? Encourage one another. Ako hindi talaga ako na-encourage ngayon. Kasi yung property natin. Hindi kayo ang dahilan nun, mga kapatid. Talagang nakapag-aalala talaga. So, kailangan natin ng encouragement sa isa't isa. Amen? Yes. No? Kahit wala kayong kinalaman doon sa discouragement at pangihina. Ngayon nga, pinapawisan ako, naalala ko lang, No? Ganun eh. So, kailangan talaga nating magpalakasan sa isa't isa. No? Kung ako mayroong pinagdadaanan, meron din kayong pinagdadaanan. Tama po ba, mga kapatid? Kaya, ang sabi ni Pablo, wherefore comfort yourselves together, no? And edify one another even as also ye do. Yung word na comfort is parakaleo. Ibig sabihin to exhort or admonish or to encourage or edify. Yan, okay? Okodomos, to build up, ang ibig sabihin yan. To repair. Kapag may mga nabutas, may nagasgas, repair, establish, to advance in person's spiritual condition. Yan po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng encourage one another. We need each other. No, kailangan natin ang isa't isa. We need to think about encouraging each other. Oh, yan. Kagabi ko lang naisulat ito. Oo nga, dapat nag-iisip din tayo, nagplaplano tayo kung paano tayo mag-i-encourage ng kapatid natin. Amen? Hindi lamang basta't biglaan na lang at kung ano man yung darating at mangyayari at maiisip ko, yun na lang. No? Dapat meron din tayong time para magplano, para medyo maganda-ganda naman. Amen? Yeah, para maganda-ganda naman. This is one of our important goals as we come together as a family in Christ. Yan, kapag Sunday, meron tayong pagtitipon na katulad dito, magplano tayo. Magplano tayo para kung paano tayo magiging encouragement sa isang kapatid o dalawang kapatid o sa kanino man. Diba? Kasi ito po ay napag-usapan. Everyone knows na ito pong ating pagtitipon kapag Sunday ay talagang nandito to. Kanina meron nga tayong problema. Kala ko problema talaga yan. At sabi ko doon sa ating mga team ay hindi tayo pwedeng mag-antay. Kaya kailangan natin gawin kung anong pwede natin gawin. Yun, ginawa natin ang paraan at nagawa naman natin ang paraan. Di ba, mga kapatid? Yan. Ang sumunod, is respect the church leaders. Yan, verse 12. Okay, sabi po rito, as we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Kagabi nag-iisip ako, bakit ganito yung aking pag-aalala? Kapag nakatanggap ako ng email, text, o tawag, pagbaba ko, parang pinapawisan ako, samantalang hindi ko naman property ito. No? Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Hindi naman sa akin to. No, ganun eh. Yun talaga ang part kapag ikaw ay naging leader. No?
Kung hindi ako siguro ang pastor ng church na to, wala akong pakialam dyan eh. Ganon yan mga kapatid. Naintindihan niyo ako mga kapatid? At ang karugtong naman ito, sinasabi ni Pablo, and Paul has so many problems at mga pag-aalala, moments ng pag-aalala, no? About someone's life, someone's future, di ba? Someone's things, not his. Someone's things. Yan. Kapag ka-leader ka, lagi kang mag-aalala sa someone's. Yan. At ito naman ang itinuturo o sinabi ni Pablo sa atin, mga kapatid, no? Instruct believers to respect and honor their God-appointed church leaders who work hard and provide spiritual guidance. Yan po mga kapatid. No, kapag ka ikaw leader, lagi kang nag-aalala, lagi kang nag-iisip, lagi kang nagpaplano, halos for someone's. No? Sa tanang buhay ko, parang ang plano ko sa buhay namin ni Ellen, parang mga 25% lang. At ang 25% ay for someone. Yan po mga kapatid, at sino man ang magdidesisyon na ikaw ay maging leader, yan talaga yung buhay sa leadership. Pero maganda mga kapatid kasi meron namang consolation kasi si Pablo nagsasabi na tayo mga mananampalataya, i-honor natin yung God-appointed church leaders. Amen? Naintindihan niyo ako mga kapatid? And this involves acknowledging their effort. Paano nyo naman i-acknowledge wala namang nangyayari, puro tawag, text lang at saka email lang, di ba? Ako lang talaga at saka sa Ellen na nakakalam noon, sabi ko, matutuloy kaya ito, sabi ko kay Ellen. Tatawag ako bukas, sabi niya. Kanina, nagtanong na naman ako sa kanya ano kaya ano sa palagay mo? Sabi niya, tatawag daw siya ulit bukas. Yan, no? Acknowledging their efforts, showing them special love because of their work and living peacefully with them. Yan mga kapatid kasama yung living peacefully with them. Huwag kang nakakakonsumi. Yan, hindi lang ako leader dito. Marami tayong mga kasamang mga leaders dito. Dapat we live peaceful with these people. Marami ng mga problema yan. No, madalas kong kausap ngayon si Raymart. Nakita mo yung PVP, wala na no? Talagang siguro talagang voluntary na lang yan tinanggal muna. Daming problema mga kapatid. No? Kaya kanina tinawagan ko siya, ang tanong ko sa kanya, anong tanong ko sa iyo kanina? Are you okay? No? Kami nagkakaramdaman pakiramdaman mga kapatid. Sure ka? Sabi niya okay lang daw siya, sure ka talaga? Hindi ko na kasalanan yun kasi sabi niya sure siya wala akong kasalanan doon. Sabi niya, tinanong ko ng ilang beses, are you sure? Okay ka lang? Okay lang daw siya. At sabi ko, pagbaba ko ng phone ay salamat, okay lang siya. Wala akong gagawin. No? Yan. Itong passage na ito nag-emphasize ng i-appreciate natin those who lead and teach within the church. No, yun. Alalahanin ninyo sila, hindi lang ako. Alalahanin nyo yung mga kasama natin ditong mga leaders. The passage recognizes that church leaders such as the pastor, yung elders dyan mga kapatid, hindi po yan tumutukoy sa edad Wala namang matanda rito ako pala. Hindi po, yung elders yan, hindi mga matatanda yan. Yung mga matatanda na sa pananampalataya. Pwede namang 2 years pa lang Kristiyano yan, ay may edad na sa pananampalataya Pero meron namang 25 years old na, pero parang baby pa rin di ba? Kaya elders yan ay tumutukoy dun sa kanilang maturity bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Okay? So yan, church leaders, yung mga elders natin, labor. Dinescribe ni Pablo yung ginagawa ng mga leaders. They labor among you and are over you in the Lord. Tama mo, narinig ko kanina, si Raymart,
Umuwi pa. Bakit? Oh, may nalimutan para doon sa baterya. Oh. Anong pakialam niya dyan, di ba? Hindi naman para sa kanya yan eh. Di ba? Oh, pero responsibility. Kaya, umuwi pa rin. Ganun talaga mga kapatid. No? Yan. At hindi ko alam yung mga pinagdadaanan ng iba. Oh, nandito si Your Mike. Malamang maraming pinagdaanan yan ngayon. Hindi ko lang alam. Tama mga kapatid? Kaya, in the silence, kahit walang nakakaalam, be an encouragement. I-honor ninyo. Hindi ninyo alam what is happening. Oh, kaya nga, isang araw, meron tayong kapatid. I think it was yesterday. Nasa Bubuyan kami. Kublihan Pagkatapos ng kublihan, kwentuhan. At I think na-share ko to kay Venus. Yeah, kay Venus. I think, hindi ko lang alam kung kahapon yon. Pero marami kasi yung ginagawa na ang pakiramdam ko, kahapon ko lang ginawa. Pero 2 weeks na pala o 3 weeks na. Pero sigurado ginawa ko. Hindi ko lang sigurado kung kailan. Okay? O at least, sabi ko sa kanya, kasi nagtanong siya sa akin nagkwento ko sa kanya yung nag-umpisa ako ng church noong 26 years old ako sa Cabanatuan City. At naibida ko rin sa kanya na plano kong imbitahin yung pastor doon sa ating anniversary. Okay? At nakita ko yung upuan nila. Upuan ng parang sa sinihan, alam niyo yun? Yung malambot, tapos, oo, talagang parang sa sinihan. Interesado ako ron. Gano'n, kaya imbitahin ko. And I was 26 years ago, ang tagal-tagal na nun. Ang tagal na. So, at marami siyang tinanong sa akin, marami akong mga binida sa kanya. At sabi ko sa kanya, pagka ikaw pinili mo ang ministry, hindi ka dapat maninisi. Kasi hindi naman alam ng mga taong pinaglingkuran mo ang pinagdadaanan mo. Ang pinagdadaanan nating lahat, tayo lang nakakaalam yan, halos. Kahit kasama na natin ang nanay natin, kapatid natin, wala talaga. Oo. At least, bilang mga Kristiyano, alam natin na ang pinagdadaanan natin, alam ng Diyos. Amen. Diyos ang nakakaalam. Kaya hindi ka naman niya pababayaan, sabi ko sa kanya. Hindi tayo pababayaan at hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kahit kami lang ni Ellen at kuminsan di niya alam, ang pinagdadaanan ko. At meron din siyang pinagdadaanan na hindi lahat ay alam ko. You are the only one who knows kung ano ang mga pinagdadaanan mo. Kaya, sa sistemang ito mga kapatid, Diyos lang ang kapiling natin. Kahit sabihin natin magkakasama pa tayo rito. But at the same time, sinabi ni Pablo sa verse 11 na, ang sabi niya? Encourage one another. Encourage natin ang bawat isa. Yan, Leaders are also described as admonishing the congregation. Tanyo, yung mga kasama ko, tanyo nyo kami, ang ginagawa namin pag nandito kami, kung paano namin kayong i-admonish. Kahit kami mismo merong pinagdadaanan na hindi lang ninyo alam. This means they offer correction, guidance, encouragement based on biblical principles. Yan, Isa pa mga kapatid sa verse 13, respect the teachers. Ang ministry is about teaching, either by lecture or by example. Okay? And kahapon nakita ko, nakahanay sila rito. May picture At nandun si Joshua, palagay ko, parang parang teaching yata yan, teaching. Isa yan mga kapatid, Respect the teachers sa verse 13. Sabi ni Pablo, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Ganyan ang dapat natin gagawin sa mga leaders natin, very highly. The verse encourage showing respect and love to those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Sa verse 13. This is because of their work. Hindi dahil sa kung ano sila, kundi dahil sa kanilang ginagawa.
particularly their leadership and guidance within the church community. Yan. Isang tatalakayin ko sa podcast, kasi exposition din ako sa podcast, ay yung pakikitungo natin sa gobyerno. Ang ganda nun, mga kapatid. No? Parang pakikitungo rin natin dito. Hindi importante rito yung tao. Ang importante yung posisyon. Kaya yung mga politiko na yan, na kahit na napakawalang kwenta nila, ay nirerespeto pa rin nila yung pagiging congressman nila, pagiging mayor nila, kahit mga magnanakaw yung mga yan. Naintindihan nyo, mga kapatid? Kasi ang sabi ng Panginoon ay rerespetuhin natin yung kanilang posisyon, yung kanilang office. Kahit napakawalang kwentang tao yung nakaupo doon. Naintindihan natin, mga kapatid? Yun ang tinuturo sa atin, the same principle. Na kaya dito naman sana ay wag naman tayo magkaroon ng napakawalang kwentang leader. No? Total, wala naman ditong butuhan. No? Hindi naman natin pinagbubutuhan kung sino ang magiging leader natin dito. Kaya mas naiingatan natin, hindi katulad sa gobyerno na kung sino lang ang kilala, kung sino lang ang sikat, di ba? Kung sino lang yung magbabudot-budot, yun, nananalo. Budot-budot daw yung tawag doon eh. Yan, buti nga naman ngayon parang hindi na nananalo yung pagka nagsayaw ka lang. Okay? Pero totoo yan, mga kapatid. No? Totoo yan. Kapag dito sa Pilipinas, ikaw ay nakaupo, tapos di ka nagnakaw, marami kang kaaway. Di ba? Kaya kapag ang isang politiko walang kaaway, nagtatanong ako ba't walang galit sa kanya? Siguro pare-pareho lang sila. Di ba? Kasi kapag hindi ka kurap, maraming tatamaan. Sa Pasig, daming kalaban. Kasi ang daming tatamaan Nung kinancel ni Vico yung SOP, ang daming tatamaan. Hindi makakatanggap yung nasa baba kasi ayaw nung nasa taas. Yun, mga kapatid, no? So, yan po, ini-encourage tayo ng Bible na respetuhin yung mga leaders natin. Love them for their labor, for their work's sake. No, this is because of their work, particularly in their leadership and guidance within the church community. The verse emphasizes esteeming o igalang o pahalagahan. Kaya sa church hindi po pwedeng ang leader corrupt. Kasi, kahit na sa gobyerno kasi tinuturo to di ba? Esteem them, igalang at pahalagahan. Hindi po pwedeng nagnanakaw ang leader Sinabi pa, very highly. Ibig sabihin, ang respeto mo napakataas. Kaya hindi nire-respeto kasi, alam mo, nagnanakaw Di ba? Pero kahit na ganon, re-respetuhin mo pa rin dahil sa kanilang ino-occupy na opisina. Okay? And living in peace with one another. Yan po, mga kapatid. It's not just about basic respect, but also about showing them love and holding them in high regard. Yan. So, kapag darating ang mayor, nakataas kayo, talagang nakasaludo pa. Pero kapag yung leader natin pupunta sa church, o kaya makikita natin, kamusta? Hindi dapat ganon. Dapat nagsho-show tayo ng respeto. Ano yung respeto? Kapag Pilipino tayo, pupunta ka sa bahay ko, respeto, anong respeto? Hubarin mo yung sleeper mo, respeto yan. Di ba? Ang mga respeto rito yung pagmamano. Yan, mga kapatid. Hindi ko nire-require yan, pero kung yan ang gagawin, dito may nagmamano sa akin, okay lang. No? Kasi yan ay pagpapakita ng respeto. Amen. Yan. Bagay na naman sa akin kasi matanda na ako. Aywan ko lang ang nararamdaman kapag si Joshua na. At ang magmamano sa kanya ay si Ellen.
Oh, di ba? Ayan, no? Yan po ang sabi ng Bible eh. Tama ba mga kapatid? Yan ang sabi ng Bible, no? Holding them in high regard. Bigyan sila ng mataas na pagpapahalaga because of their dedication and service. Kaya dito sa ministry, dapat ang mga nabibigyan ng opportunity maging leader ay nagpapakita ng dedication at service. Kasi ang requirement naman, palagay ko, ngayon lang natin pag-uusapan ng malaliman itong bagay na ito. No? Kasi nadadaanan natin kasi exposition eh. Tama ba mga kapatid? O yan, ngayon lang talaga, in 18 years. Okay, no? Bigyan sila ng mataas na pagpapahalaga because of their dedication and service. Kaya sa mga leaders naman, maging dedicated naman kayo. No, yung mga kasama natin dito, no? The reason for this respect is explicitly stated as for their work's sake. Dahil sa kanilang trabaho. Yan, lalo na rito, hindi supported yung mga yan. At kung meron mang natatanggap ay kakarampot lang. No? Yan, this emphasizes that the respect is directed toward their role. Hindi doon sa tao, kundi doon sa kanilang ginagampanan. Nakadirekta sa kanilang tungkulin. And the effort o yung pagsisikap nila, the effort they put into leading, yung pangunguna na ginagawa nila and teaching o pagtuturo. Some Bible commentaries point out that this respect should be given freely and not just out of obligation or a sense of duty. Hindi dahil sa tungkulin mo, hindi dahil sa pinipilit ka, kundi talagang out of the free will of your heart, gagawin mo yung pagre-respeto na yan. Okay? Now, sa verse 13 naman, live at peace. Kapayapaan yan. Sa verse 13, urges believers to be at peace among yourselves. O, peaceful, hindi dapat palaaway. Hindi dapat chismoso. Diba? Kasi ang pagchichismis ay nagkikreate ng hidwaan. Diba? Romans chapter 12 verse 18 advises, it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Yan mga kapatid. No, this verse highlights the importance of maintaining harmonious relationship. Oh. Tama mo, maganda sa church, meron tayong harmonious relationship eh. Ano ba sa Tagalog yung harmonious? Parang pagkain yun ah. Harmonious. No? Mapayapa. Harmonious na relationship. Okay? May harmony, mayroong pagkakaisa, mayroong pagkakasundo. No? With fellow believers and as much as possible with all people. As much as possible, sa lahat sa atin, as much as possible. Hindi naman natin talaga pwedeng ipilit sa isang kapatid kapag talagang ayaw niya talaga eh. O, kaya, as much as possible. No? The church must continue in a relationship of inward harmony or panloob na pagkakaisa. No? Mahalaga yan. And unity of it to have an effective witness to the world. Remember, we have the world and the entire world is looking at us. No? Tayo po ay laging tinitingnan. Kahit mga hindi natin kauri, hindi natin karelihiyon, nakatingin sa atin yan. Kaya dapat maganda ang ating patutuo. Kasi kapag nakita nila na tayo ay nag-aaway-away dito o hindi nagkakasundo, o ano pa ang magiging saysay nung sasabihin natin, God loves you? Eh, paano masasabi yan eh? Hindi nga kayo magmahalan. Magkasama kayo sa church. O, magkasama pa nga kayong kumakanta dyan. O, di ba? O, yun po mga kapatid. Kaya, yung teaching ay hindi lang by lecture yan. Ang teaching ay by example. Okay? Sa verse 14, mahaba itong text natin eh. Kaya binibilisan natin.
Okay? Warn the lazy. Wawarningan yung mga unruly. Sabi dito sa verse 14, warn them that are unruly. Yung unruly dyan sa Greek is ataktos. Parang ulam na naman, no? Ataktos sa Greek, no? This word originally described a soldier who led o who left the rank or umalis sa hanay. Parang sundalo na halimbawa, 'di ba, may hanay kayo? No, aalis doon. Yan. Ganyan ang itsura ng mga unruly. Sasabihin ni hindi ako nagsabi kanina. Ang nagsabi kanina nagpapaawit sa atin dito, 'di ba? Umupo naman kayo dito sa harap. Walang gumalaw. Ataktos yan. Wala akong pinangalanan, ha? Ikaw, pinangalanan mo. Ataktos yan, mga kapatid. Dapat, respeto yan sa leader natin. Kapag merong announcement na mag-move forward tayo, hindi po kayo pinipilit. Ang sabi nga kanina, kung po pwede lang o kung po pwede lang, no? Pero dapat tayo po ay nagbibigay. Dapat ipinakikita natin na tayo po ay sumusunod kahit hindi tayo pinipilit at hindi natin naging batas ang magpasunod dito. Okay? It actually means warn the quitters. Yan, yung ataktos na yan ay kasama dyan yung mga quitters or loafers. Ang mga loafers, mga kapatid, ay yung mga tambay at saka sanggano. Tama mga Kristiyano, sanggano. Meron bang ganun? Ang itsura mo, sanggano ka. Pagka nagsalita ka, sanggano ka. Parang kang gangster. No? Paul is warning those in the church who have ceased to work and are making themselves a burden to others. Okay. Yan po yung ibig sabihin ni Pablo rito. Na kahit na yung mga may edad, kung kaya mo pa magtrabaho ka. Kahit papano lang. Huwag kang gagawa ng pagkakataon na ikaw ay magiging pabigat. Yan po yung essence ng pagiging Kristiyano. Naintindihan niyo, mga kapatid? No? 60 years old na ako . Wala akong pakialam kung 60 years old ka na. 63 ako . Ganon, hindi ganon. Kung kaya. Pero kahit na 12 years old o kahit na 20 years old ka, pero kung hindi mo na kaya magtrabaho, hindi ka dapat magtatrabaho. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Ibig sabihin, huwag tayong gagawa ng pagkakataon na tayo ay magiging pabigat. Hindi natin sasadyain ang pagkakataong magiging pabigat tayo sa kapatid o sa kapamilya natin. Yan ang Christian essence. Naintindihan natin, mga kapatid? Yan, Hindi yung nag-60 na ako, titigil na ako sa pagtatrabaho. No, hindi. Bakit ako nagtatrabaho? Ba't ka gagawa? Bakit gagawa pa ako ng paraan para kumita kahit ang liit lang para mabawasan yung sense na ako'y magiging pabigat sa pwedeng mag-take care sa akin. Yun po, mga kapatid. At kayo naman na mga malalakas at meron kayong mga magulang na mahina na, take care. No? Dito, nagkaroon na ng batas sinabatas na. Sa akin, mga kapatid, hindi dapat yan sa batas. Yung pag-aalaga ng ating mga mahal sa buhay na may karamdaman o walang kakayahan. Hindi dapat binabatas yan. Ang batas dito, mga kapatid, ay yung ating budhi. Yung puso natin. Amen? Kahit kasi ibatas mo yan, pero kung ang budhi niyan ay kulay ube, ay nako, mahirapan talaga tayo dyan. Yan ang Christian essence. Yan ang sense ng pagiging Kristiyano, di ba? Kaya ko pa naman gagawa ko ng paraan, kahit maliit lang. Di ba? At least naaarawan ako. Nga pala, yung mga may edad, dapat nagpapaaraw tayo. Wala na may edad dito. Parang dadalawa na lang dito, 4 lang. 4 lang tayo rito, no? Yan.
Ano pa yung sinabi ng verse 14? Encourage the discouraged. Yon. Yung mga nadi-discourage, yung pinanghihinaan ng loob, sabi, encourage mo. Palakasin mo yung loob nila. Yan. Ibig sabihin, no, sabi sa verse 14, comfort the feeble-minded. Okay? Yung feeble-minded, ang ibig sabihin niya literally is faint-hearted, mahina ang loob. Help them to get in step. Tulungan natin silang humakbang. Oh. Alam niyo mga kapatid, iba-iba po tayo. Pero meron dito na kaya ayaw mag-apply kasi takot mag-apply. Oo. Takot makaharap ng mag-i-interview. Alam niyo, kailangan nating masenset at maramdaman yan. At nandito tayo para i-push sila. Oh, kung pwede, samahan pa natin. Amen. Ganon mga kapatid, para matulungan. No, we are encouraged to help those individuals who are emotionally weak, timid, or easily discouraged. They might be struggling with grief, anxiety, or feelings of inadequacy. Yung feeling of inadequacy, sobra ito talaga sa maraming tao. Yung ang pakiramdam niya ay hindi niya kaya. Pero sa tingin mo, kayang-kaya niya. Pero siya, hindi niya kaya. O, anong gagawin natin? Ipupus natin, i-encourage natin, kaya mo yan. Oh, no? I have the same experiences in the past. Hindi ko kaya. Pero meron nag-push sa akin, sinubukan ko, ay kayang-kaya pala. Oh, hindi mo malalaman, hindi mo madidiscover, hindi mo marirealize na kaya mo ang isang bagay hanggat hindi mo sinusubukan. Pero kapag hindi kayang subukan ng isang individual, nandito tayo para mag-push. O hindi naman push na masusubsob yan. Hindi push. No, ang tawag natin diyan ay fighting pilit. Yes. Imbis na tawagin nating fighting pilit, konting pilit lang. No, ganun yan. Nadi-discourage kasi yung marka niya sa school ay puro mga palakol. Encourage natin. Meron mga nag-expect na matatapos siya this year, hindi niya natapos. Meron pang 1 taon. Bata ka pa. Ganun yan, mga kapatid. Hindi yung napakawalang kwenta mo naman. Natapos na sila lahat. Hindi ka, iba-iba po tayo. Iba-iba to. Nandito tayo para magpalakasan sa isa't isa. Hindi tayo Superman dito. Lahat tayo merong kahinaan. Amen. Yan po ang sinabi ni Pablo. Kaya support one another. Encourage the discouraged. Yan, mga kapatid. At ang pag-i-encourage pala, no? Plano. Mas maganda no? Planuhin natin. Amen. Kaya pagka Sunday, magbaon tayo ng napakaraming ngiti. Napakaraming positibong mga salita. Amen. Dapat ganun, di ba? Sa verse 14, sabi ni Pablo, support the weak. No? It encourages believers to offer assistance and cure or care to those who are struggling. Ang struggling, mga kapatid, hindi lamang sa hindi lamang sa table yan, sa kainan. Ang struggling can be emotional, psychological, social. Yes. Di ba? Marami tayong struggle whether physical, emotional, or spiritual. Yan. Support the weak. It emphasizes the importance of community, care, and responsibility within the church, urging believers to be actively involved in helping those in need. Kasi mga kapatid, kung hindi naman weak, tapos mag-aakto tayo na weak siya at malakas tayo, nakakaasar ka naman. Yung weak talaga, kita naman yan di ba? Ganun yan. Naintindihan niyo ako? No? Yung weak dito, sa Greek, gawa muna tayo ng Greek para medyo may dating, di ba? Is astheneo. Astheneo. Without strength. Astheneo. O kaya ay hesitant.
yung parang gusto mong gawin pero parang kinakabahan ka. Yan ang weak. Okay? The strong Christian to bear with and care for the weaker Christian. Kaya pag malakas ka, nandiyan ka. Kaya ka malakas para ibinigay ka para sa mga mas mahina kaysa sa iyo. Okay? Yan, strong Christians are to bear with and care for the weaker Christian. Okay? And letter H, be patient toward all. Yan na. Toward all. Sa verse 14. Okay? Encourages believers to be patient with everyone. With everyone. Especially those who are struggling. Maging pasensyoso tayo. Ibig sabihin, expected na ang lahat ay hindi perpekto. Kaya sinabi yan di ba? Expectation na yan. Na we are not perfect. So, be patient with all. Paano kapag konting pagkakamali, galit kagad tayo, wala tayong pasensya. Mabibiyak ang relasyon natin. Hindi lalakas ang ating samahan. Di ba? Wala tayong matatapos, wala tayong mararating. At kung may mararating lang tayo, mas maliit pa kaysa sa mata natin. Hindi tayo makaka-achieve ng malayo. Hindi tayo makakapag-set ng goal at maaabot natin yung sinet nating goal kapag hindi tayo nagpasensya sa isa't isa. Tama ba mga kapatid? We are not perfect, pero kahit hindi tayo perfecto, meron tayong pwedeng itulong, meron tayong pwedeng magawa, meron tayong pwedeng i-contribute. Tama ba mga kapatid? Yes. No, this verse emphasizes the importance of patience within the Christian community and beyond. Napakahalaga niyan, highlighting the need to extend grace. Ang tawag diyan, extend grace and understanding to all. Maging gracious tayo. Yung magiging pasensya, gracious yan Yung tanong ko kay, kanina, kay Raymart. Kanina yun, Raymart, kanina yun, Saan ba si Raymart? Yun. Tanong ko sa kanya kanina. Okay ka lang? That is being gracious. Di ba? Kahit na at the back of my mind, sana good siya, sana wala siyang problema. Kasi kapag may problema siya, talagang it will consume some of my time as well, di ba? Some of my effort. Sino ba naman ang gusto nating ang isang tao ay aasa sa atin? Pero kapag naging tapat ang isang individual na tinanong natin hindi siya okay, kinakailangan natin mag-step up para matulungan ang isang kapatid. Ganun lang yan mga kapatid. Okay? Naalala ko, sinabi ko sa kanya kanina na marami tayong mga kapatid na po pwedeng i-patch up dyan kung hindi mo kaya. Okay lang ako, Pastor. Yan, no? Extend grace and understand to all. No? Yan, don't lose control of your temper. Yan ang isa sa mga pinakamahirap kontrolin, yung temper natin. Okay? Sa verse 15, do good. Basahin natin. So that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Ibig sabihin, Christian is not to take revenge. Kapag tayo Kristiyano, hindi, dapat wala na sa vocabulary natin yung gaganti tayo. Sa mga unbelievers, uso yan. Usual lang yan sa kanila. Pero sa atin, hindi dapat. Walang ganti. Bakit? Sapagkat lahat ng revenge, mga kapatid, belongs to God. Sino man ang umargabyado sa iyo, mananagot siya sa Diyos. Yun po yung paniniwalang Kristiyano. No? Return good for evil, whether it is a Christian or a lost man. Saved man yan o unsaved, Kristiyano man o hindi.
Ang bilin po ni Pablo ay do good or return good instead of evil unto all men. No. And sa verse 16, ganda nito. Rejoice always. Ang sarap basahin no? Rejoice evermore. Sarap lang basahin, pero ang hirap nito practice araw-araw. Bakit? Kasi ang daming negatibo. Newspaper, mga babasahin, text. No? Kaya kapag hindi natin kinontrol ang sarili natin sa pakipag-text o pagbabasa ng social media, magiging negatibo tayo. Noong nakaraan, nanood si Ellen ng news. Sabi ko sa kanya, alis ka diyan. Alis ka diyan. Alis ka diyan. Sasama lang ang pakiramdam mo diyan. No, hindi dahil sa ayaw nating malaman ang nangyayari. Gusto rin natin malaman ang nangyayari. Noong nakaraan, nagbigay ako ng ilang mga minuto, siguro 30 minutes yun. Puro bahaan nakita ko, nagalit tuloy ako kay BBM. Di ba? Tapos inisa-isa ko na, kayong mga gobernador kayo, kayong mga mayor kayo, kita mo? Kaya, wag kang manonood niyan. Kita mo, lalo na nung meron nag-post na dito sa harap natin, ang taas. Nakita ko yung subdivision na nila. Alam mo ba na merong ginagawang subdivision dyan sa baba? Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam, merong subdivision dyan sa baba. Ginagawa. Alam nyo naman na napupuno ng tubig yan di ba? Pero may ginagawang subdivision. Aywan ko kung sino na naman nagbigay ng permit dyan. Sinabi ng isang komentarista dito sa Pilipinas, dapat ang gobyerno makialam na wag nang magbibigay ng ang tawag doon yung anong tawag doon sa papel na ikaw ang may-ari ng lupa, anong tawag doon? Titulo. Sa mga mabababang lugar. Tamo yung flood yung sa floodway dito sa Pasig. Sa pangalan na lang floodway. Kita mo, magkano ang ginagastos ng gobyerno para lang sa pagtulong sa mga nililikas diyan? Floodway dapat yan gagawin na lang park Park na lang. Pumunta kayo doon sa mga matataas na mga lugar para hindi kayo hindi kayo binabaha. Pagka nagtayo ng housing kung saan pinakamababa, kung saan pinakawalang kwenta, doon magtatayo. Kaya pagka ambon lang. Dito sa Pilipinas, ambon lang, baha na kaagad Yung mga ganun mga kapatid, no? So kaya, rejoice evermore para makapagsaya ka, iwasan mong makikinig ng mga balita. Hindi dahil sa ayaw mo na malaman ang nangyayari, kundi ang balita ay halos 100% yan negatibo. Hindi kasi makakatulong sa iyo. Naintindihan niyo mga kapatid? Yan. And sa verse 17, pray constantly. Sabi, pray without ceasing. Not just when you are in trouble. Kapag may trouble, talagang kapag may aksidente, kapag na-aksidente, kapag kagipit, kapag may problema, pray ng pray. Pero kapag walang problema, wala na, hayahay na. Ang sabi ng Bible ay pray without ceasing. Sa lahat ng panahon, may problema man o wala, maluwag man o masikip, mag-pray. Amen? Dapat, yan ay command yan ay utos ng Panginoon sa mga Kristiyano.
Kaya ang title nito, ano ang title nito? Commandments of God to Christians. Ito yung mga utos ng Diyos sa mga Kristiyano. Okay? Sa verse 18, give thanks in all circumstances. Ayan, no? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Oh, give thanks. Gratitude, maging grateful tayo. Alam niyo ba mga kapatid na ang isang tao kapag naging grateful, naku, ang daming magbabago sa buhay niya. Amen. Oo, pagka grateful ka. Oh. Mula ngayon, maging grateful tayo kahit ano yan. Give thanks sa lahat ng bagay. No? Maging grateful tayo. O, prinsipyo yun yung principle of gratitude. Amen? Amen. O. Principle of gratitude. Ang daming mga naghihirap para tayo magkaganito. O. Naniniwala ka ba na maraming nahirapan para makarating ka sa kung nasaan ka ngayon? Yes. O wala akong matandaan. Ungrateful pag gaganong ka. Oh. Di ba? Marami. Hindi lang ang Panginoon ang aalalahanin mo kung bakit nandiyan ka sa kung nasan ka ngayon. Oh. Kasama dyan yung lolo mo. Kahit wala na sila ngayon. Lola mo. Yung anak ng lola mo na tatay mo o nanay mo ngayon. Oh. Pero kapag ungrateful ka, meron kang tinulong pero paminsan-minsan lang. Oh. Hindi ba? Hindi. Kahit ano ang ibinigay nila sa atin. Amen. Oh. Kahit ano, basta't nakatulong sa atin, be grateful. Yan po ang ibig sabihin ng verse 18. Tama ba mga kapatid? Yes. No? Oh, kasi kapag ungrateful tayo, hindi perfecto tatay at nanay natin. Oh, sino dito may perfect na nanay at tatay? Oh. Di ba wala? Oh, dahil hindi sila perfecto, ang bibilangin natin yung mga pagkakamali nila. Oh. Ang aalalahanin natin ay yung gusto nating ibinigay nila na hindi nila naibigay sa atin. Oh. Yun mga kapatid, ang magiging ugali natin kapag kakabaligtaran ng gratitude. Kaya focus tayo sa gratitude kasi ang gratitude laging nakatingin doon sa kahit hindi ka humingi, binigyan ka. Oh, humingi ka ng 10 pero binigyan ka ng isa lang. Gratitude pa rin yun. Magpapasalamat ka pa rin. Pero kapag hindi ka binigyan kahit ano, magpapasalamat ka pa rin. Yun mga kapatid. Oh, kapag kabaligtaran ng ungrateful, humingi ka ng isa, tapos binigyan ka ng 2, magko-comment ka. Isa lang hinihingi ko, ginawang 2. Anong gusto nito? Gusto nito mapansin. Oh, tama mga kapatid? Oh. Ganun yan. Kaya give thanks in all circumstances. Okay? Tapos sa verse 19, quench not the spirit. This means we should not suppress or hinder the work of the Holy Spirit in our lives and in the church. Huwag nating isusuppress, huwag nating pipigilin. The Holy Spirit is often depicted as a fire. Oh, yan ang itsura Yan ang representation ng Bible pagdating sa Holy Spirit. The Holy Spirit is like a fire. And quenching the Spirit is likened to putting out the fire. Parang binubuhusan mo ng tubig yung nag-aapoy. Oh, naintindihan nyo mga kapatid? Kaya quench not the Spirit. Oh, yun. Oh, during preaching time, the Holy Spirit is moving. Wag tayong ko-comment na kaartihan na naman ito. Hindi po ganon. No, quench not. Wag nating pipigilin ang galaw ng Espiritu ng Diyos. Okay? Yun po mga kapatid. Yung sa property issue natin, lagi kong nagpe-pray, Lord, please, let your Holy Spirit work on these people. Alam mo mga kapatid, sa issue ng property natin, ang daming mga kamay na
Naintindihan niyo mga kapatid, daming kamay na gumagalaw dyan. Dami. Hindi lang iisa. Hindi lang dalawa, napakarami. Oo. Kaya may email na, may text pa, may call pa. Iba-ibang tao yun. Oo, iba-iba ang nagte-text, iba-iba ang nag-email. Kakabahan ka nga talaga. Mawala talaga ang assurance mo. Kaya, ang sinasabi ko na lang, Lord, let your Holy Spirit speak, Lord, na alam ko po na napakaraming mga kamay ang gumagalaw nito at isa lang dito ang magbago ng pananaw. Patay talaga. Yan, mga kapatid. At tayo, wag tayong pumipigil, wag nating kinokontra ang galaw ng Espiritu ng Diyos. Yan. At sa verse 20, despise not prophesying. Sabi po rito, despise not prophesying. Ibig sabihin, don't be indifferent o walang pakialam sa salita ng Diyos. Merong pangangaral, merong pagtuturo, wala kang pakialam. Meron bang mga ganon? Kung kailan magtuturo, tatayo, pupunta sa CR, hindi na lalabas. Mga kapatid, huwag tayong walang pakialam pagkasalita ng Diyos ang pinag-uusapan. Utos ng Diyos yan. Amen? Utos niya yan. Pagka ang salita ng Diyos na ang ipinapangaral, huwag kang walang pakialam. Dapat meron kang pakialam. Yan. Okay? At sa verse 21, test all things. Ibig sabihin, prove all things, sabi ni Pablo, hold fast that which is good. No? A good way to test any teaching is to hear. No? A good way to test any teaching you hear is to see if it contradicts any portion of God's Word. Yan. Gusto niyo malaman kung ang isang turo ay tama? Tingnan ninyo kung ito ay nagko-contradict o kumukontra sa sinasabi ng banal na kasulatan. Katulad ng sabi ko kanina, no? Igalang ninyo, respetuhin ninyo, i-honor ninyo yung mga leaders. I-test ninyo yan. Yan ba ay kumukontra sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Tama nga, mali nga si pastor, sabi ng Bible, wala dapat kayong pakialam dyan. Wala kayong pakialam sa ginagawa nila. Sila lang yan, sila lang ang may gusto niyan. You see? Ganun mga kapatid. I-test ninyo. Tama ba mga kapatid? Yes. Test it kung ano sinasabi ng Bible dyan. Kaya nga ito, verse by verse na natin. This means critically. No, dapat critically. Hindi lamang yung nag-aaral ng law ang dapat merong critical mind. Even Christians must have critical mind as well. Amen? Kaya dito sa Pilipinas kahit na bulero nananalo sa politika kasi wala tayong critical thinking. Di ba? Nangitian lang. Ay, nakitian ako. Di ba? This means critically examining and evaluating different ideas, teachings, and practices, and then holding on to or embracing only those that are considered beneficial or true. Yan mga kapatid. No? This verse emphasizes the importance of discernment. Yon, discernment yan. And critical thinking within the context of faith. Yan, i-examinin natin. Titingnan natin kung gaano katotoo ang ipinapangaral o itinuturo sa atin. At nandyan ang salita ng Panginoon. Nasa apps na yan. Nasa aklat na yan. Come on! No? At ang panghuli. Ang panghuli ay merong 20 points. Verse 22. Sabi rito, abstain from all appearance of evil. No? It is a call. Ito mga kapatid ay panawagan sa mga Kristiyano to be mindful of how our actions might be perceived by others. Ito mga kapatid, wag kayong labas ng labas dito
may sasabihin ako sa inyo, napakahalaga nito. Oh, no? It is a call to be mindful of how our actions might be perceived by others. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Oh. Kumusta? Yung action mo ba ay ano ang basa o ano ang perception ng iba? Mahalaga to. Hindi po pwedeng wala tayong pakialam. Marumi ang isip niya eh. Hindi ganoon mga kapatid. Kinakailangan ilalagay natin ang ating mga sarili sa posisyon na kahit ang sino ay hindi mag-iisip na malaswa ang motibo mo. Oh. No? Ang kalaswaan, nakikita yan kahit sa tingin. O pagkatumingin ka. Wala namang tumitingin ng ganun eh, di ba? Wala. Sa sulyap lang, kita na yan. Oh, yan ang sinasabi ng Bible. Yung appearance of evil, mga kapatid. Yung itsura, yung anino. Oh, wala namang anino na, nakakita ka ba ng anino superstar? Oh, walang aninong superstar, tama? Wala. Yan ang ibig sabihin ng appearance, yung anino. Okay? Yan. Ito'y panawagan sa ating mga Kristiyano of how our actions might be perceived by others and to avoid even the substance or the semblance of wrongdoing. Yung itsura, yung kamukha, yung mukha ng maling gawain. Merong mga nagsasabi na sa itsura pa lang eh. Kita ko na hindi gagawa ng tama eh. Meron mang ganon pero kukunti lang yun. Kadalasan mga kapatid, kadalasan, sasabihin ko sa inyo, ang itsura hindi gagawa ng masama. Yun ang sinasabi ni Pablo rito, na tayo mga Kristiyano, hindi dapat tayo nagte-take ng aksyon na paghihinalaan ka, na isusumbong ka sa mister niya. Si pastor, panay ang sa akin, panay ang titig sa akin. Magagalit yung mister ngayon kasi napaghihinalaan ka eh. Yan ang appearance of evil. Naintindihan niyo mga kapatid? Yes. At delikado yan. Hindi tayo pwede masabi, makitid ang utak niya eh. O kaya ay, ang isip niya ay, maiksi, makitid eh. O kaya ay green-minded kasi yan eh. Hindi mga kapatid, yun sabi ni Pablo, umiwas tayo sa appearance niyan, yung itsura, yung anino niyan. It emphasizes the importance of avoiding situations or behaviors that could be misinterpreted. Yun mga kapatid, mag-avoid tayo sa mga behavior, mga ugali, mga aksyon na mami-misinterpret as sinful even if our intentions are pure. Naintindihan niyo mga kapatid? Alam ko maraming intensyon na tama, alam ko. Pero kahit maganda ang intensyon mo, kaya lang kapag ang intensyon mo hindi mo iningatan, mami-misinterpret yan. Na ang magiging resulta is ikasisira ng pangalan mo, iiwasan ka na. Gusto mo ba yan, mga kapatid? Kaya kahit na nagtuturo tayo rito na encourage one another, kaya ang mga babae, inilalagay natin sa poder ng pangunguna ng mga babae. Ang mga lalaki ay nilalagay natin sa pangunguna o poder ng mga lalaki. Para una pa lang na iiwasan na yan. No? This verse encourages Christians to be discerning and to live in a way that reflects well on their faith.
I-reflect talaga niyan yung kung ano talaga pinaniniwalaan natin. Oh. Yan. Yung mga single na babae at lalaki rito, mag-ingat kayo. Oh. Amen. Kasi maraming mga pag-iisip na unbecoming. Oh. Isipin mo, may magsasabi na patay na patay sa akin yan. Mga ganon. Hindi naman pala. O, di ba? Yan. Yan lang yung mga example na mabababaw na ibibigay ko sa inyo kasi ayokong mag-create pa ng hindi magiging maganda sa ating imagination. O, yun ang sabi ng Bible. Yan ang utos. Commandment of the Lord. God's commandment to the Christians. Tama mga kapatid? Amen. Oh, kailangan tingnan natin yan, pag-aralan natin, at bigyan natin ng pansin. Isa-isip natin. Oh, verses 11 hanggang 22 yan ng 1 Thessalonians chapter 5. Balikan ninyo. Oh, recorded naman yan. Oh, 30 days lang yan sa Facebook. O kaya to nilalagay natin sa YouTube para at least tumagal. O nasa kusina ng pastor yan, mamaya 2:00 ang alam ko, ipopost na nila yan. Sa kusina ng pastor. Kasi sa Facebook ay 30 araw lang yan, nawawala na. You see? O yan ay mga commandments ng ating Panginoon sa ating mga Kristiyano. O, meron palang utos ang Panginoon, particular siya. O, pag-aralan ko nga ito. Isa sa isip ko nga ito. Huwag niyo malilimutan yan. Kasi ikakapahamak po natin kapag nalilimutan natin yung utos pala na akala natin, hindi. Maraming akala sa buhay. Maraming akala. Akala natin. Mali naman pala. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Ama namin, pagpalain mo po ang mga salita mo, pagpalain mo po, Panginoon, ang pangaral ng mga aral mula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga bagay na naging maliwanag po, Panginoon, sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong pong lingkod.